Again, very timely yung topic natin. Amen? Pinag-uusapan po natin yung series for 2 months, and that is Diyos ng Himala. Yung topic po natin ngayon, mga kapatid, somehow, maraming tao ngayon ang hindi na talaga naniniwala sa Himala. Okay? Marami na pong hindi naniniwala sa Himala, but the Bible proves that miracle exists. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, totoong may himala. Ayan. Please, tell to your neighbor, left and right, sabihin mo, ang Diyos ay Diyos ng himala. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating Panginoon. So, first Sunday, pinasinayaan na po ni Pastor Jean yung opening ng ating preaching series. And last Wednesday, meron pong very interesting topic din si Pastor Doc. And today, napakaganda po ng topic po natin. At ang topic po natin ngayon ay pinamagatan po natin, that you may believe. Okay? That you may believe. At ang topic at ang text po natin ngayon is in John chapter 2 verse 1 to 11. Okay? So are you ready? Nakahanda na po ba tayo? Parang kulang sa energy. Nakahanda na po ba tayo? Praise the Lord. So get ready to receive your miracle. Amen? Hayaan natin na gumawa si Lord sa araw na ito, and makita nating mabuti na si Lord may himala siya every seconds, every minute, every day of our life. Just open your eyes and maramdaman talaga natin na si Lord hindi siya tumitigil. Okay, so let's read. Jesus performed His first miracle. So Jesus, on the third day, there was a wedding at Cana in Galilee. And the mother of Jesus was there. Jesus also was invited to the wedding with his disciples. When the one ran out, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, what does this have to do with me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Now, there were 6 stone water jars there for the Jewish rites of purification, each holding 20 or 30 gallons. Jesus said to the servants, "Fill the jars with water." And they filled them up to the brim. And he said to them, "Now draw some out and take it to the master of the feast." So they took it. When the master of the feast tasted the water, now become wine. Wow, mabuti na lang water pa rin to, no? And did not know where it came from, though the servants who had drawn the water knew. The master of the feast called the bridegroom and said to him, "Everyone serves the good wine first, and when people have drunk freely, then the poor wine. But you have kept the good wine until now. This is the first of the signs Jesus did at Cana in Galilee and manifested His glory, and His disciples believe in Him." That you may believe, upang tayo ay maniwala. Sino rito ang naniniwala na mahalaga yung paniniwala natin kay Jesus? Praise the Lord. Alam niyo po mga kapatid, kanina ay patuloy na binibigkas po natin yung mga katagang, I believe
I believe. Amen? Hello, are you with me? Patuloy natin binibigkas. I believe in you. And it's very important na hindi lang ito just a simple word na sinasabi mong naniniwala. Sapagkat ang paniniwala, mga kapatid, ay nanggagaling ito sa ating puso. And God honors what you believe. Amen? Ang naniniwala tayo kay Jesus sapagkat alam natin na si Jesus is able. Siya po ay may kakayanan, may kapangyarihan. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, may kakayanan si Lord sa buhay natin. Palapakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po, sa totoo lang, there are many miracles in the Bible, and this miracle is considered under the category of nature. Okay? Yung Jesus turned the water into wine. And sa akin, nagpray ako dahil sa dami ng miracle na ito, I pray to God, Lord, ano ba yung pwede naming pag-usapan this coming Sunday na alam ko na ito ay talagang magtutulak sa amin para mas lalong magkaroon ng intimacy, mas lalong lumalim yung paniniwala namin sa iyo. Pero alam niyo mga kapatid, itong text na ito, perhaps the most difficult passage to preach. Okay? Sinasabi nila na ito ay mahirap, the most difficult, the most sensitive. In fact, nung tinignan natin, hindi naman po siya theologically difficult, simple, compact naman po mga kapatid. Kaya po sinabing mahirap kasi marami na pong misinterpretation at marami na rin pong umabuso sa text na ito. Kaya they refuse and they don't want to preach or even nabasahin. Maybe may mga tao talaga na nag-develop na po ng conclusion na itong miracle na ito never really happened. Okay? Marami pong nagsasabi na miracle don't exist today. Kaya sinabi nila na itong miracle na ito ay hindi naman totoo. Sinasabi nila na yung water ay talagang grape juice. Pero let's see later on, along the way, habang tayo po ay nag-uusap. At marami din nagsasabi na since the water turned into wine, ginastify nila na pwede naman palang uminom ng alak. Okay? Kaya nagkaroon na po ng tension dito po sa part na ito. Gayunpaman, yung paniniwala po natin mga kapatid, again, ay hindi dapat po static. Ibig sabihin po, hindi po dapat ito nananatili. Dapat progressive. At sino rito ang nararamdaman niya na yung paniniwala niya kay Jesus ay talagang nagle-level up? Okay, nagle-level up ba talaga? Yung paniniwala natin? Yes, kapatid. And binabati kita. Bakit? Kasi yung paniniwala mo ang siyang magdadala sa iyo sa maraming bagay na gagawin pa ni Lord sa buhay mo. Though there are times na yung miracle seems unnoticed, hindi ka pansin-pansin, mga kapatid. Pero dahil yung paniniwala mo ay nagle-level up every day ng buhay natin, makikita mo, walang missing part si Lord sa buhay mo. Amen? Hindi mo pwede sabihin, Lord, ano ba naman tong buhay na to? Ano ba naman tong araw na ito? Parang walang kabuhay-buhay. Okay? But definitely, no. Araw-araw may buhay. Dahil si Jesus ang nagbibigay buhay sa atin. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, si Jesus ang nagbibigay buhay sa atin. Main idea. Muntik ko na naman makalimutan.
Main idea, these miracles are demonstrated that we might receive the grace of believing, to know Him deeply and awaken to the wonder that Jesus Christ is the Son of God who came into the world to manifest His glory. Amen? So, last Sunday, naunawaan po natin, mga kapatid, na naparito ang Panginoon, okay? Upang ipahayag niya, ipakilala niya yung kanyang paghahari. And mahalaga, mga kapatid, na ma-realize po natin ngayong umagang ito, or we are challenged to realize na yung response po natin ay mahalaga. Amen? Naniniwala ka at yung paniniwala mo, yan ang sagot mo kay Lord. Kaya nga yung faith is not static. For example, ngayon, hindi ka lang nakaupo ngayon. Hindi ka lang nakatingin sa akin. Or ang tingin mo ay tagus-tagusan. O kaya meron kang ibang iniisip. It means static ka ngayon. Kailangan yung faith mo ay nagle-level up. Amen? We need to understand who Jesus is. Sino ba talaga si Jesus? Amen? To know Him, to believe Him, and to follow Him. Kasi ito yung ultimate expression ng ating pananampalataya sa Kanya. Amen? And, again, absolutely, alam naman po natin, mga kapatid, na hindi lang yung mga bagay na alam natin. It's not what you know, but who you know. Amen? Kaya, ang isang magandang bagay ay nandito tayo, mga kapatid, kasi kilala natin. Hindi magbibigay sa iyo ng puwang para tamarin ka na dumalo sa panambahan. Walang magbibigay puwang sa iyo para pag-isipan mo ng 2 beses. Pupunta ka ba? Makikinig ka ba? Maniniwala ka? Hindi, kasi kilala mo ang Panginoon sa buhay mo. Sino rito ang tinanggap niya si Jesus as His Lord and personal Savior? Kung tinanggap mo ang Panginoon, kilala mo ang Panginoon, hindi mo pagdududaan si Lord. Yung pagpunta mo ngayong araw na ito, kapatid, yan ay pagpapakilala na totoong tinanggap mo ang Panginoon. At dahil tinanggap mo ang Panginoon, ito ang balik ni Lord sa iyo. Magpapakilala siya sa iyo. Amen? Magpapakilala siya at ipapaalam niya yung mga bagay na gusto niyang ipaalam sa iyo. Okay. Doon sa paksa po natin, mag-uusap po tayo ngayon in 3 great truth about this miracle. So there are 3 greatest truth concerning this miracle. So sinimulan po natin, mga kapatid, itong miracle na ito, itong kasalan na ito ay nangyari sa Cana. And again, Jesus performed His first recorded miracle. Hindi po sa funeral, hindi po sa temple, mga kapatid, and not even in a private home. Kundi ginawa niya ito sa isang kasalan. Amen. And alam niyo, mga kapatid, itong miracle na ito is a private miracle. Okay? Pag sinabing private, it is not a flashy show of divine power. Iilan lang talaga ang nakakaalam. Okay? Kahit nga yung mga disciples, okay? Bigla na lang silang nagulat. Pero sinasabi po sa atin dito, this miracle actually happened. Amen? So He performed the miracle privately. Ginawa niya ito privately in a way na magko-conform po ito sa timing ng ating Panginoon.
Okay, the first is, there are three greatest truth concerning this miracle. Unang-una po, the reason for the miracle. Okay, sabihin ko na po yung tatlo. Pangalawa, the reassurance. Amen. Alam niyo, sa totoo lang, why reassurance? Ibig sabihin po nito in Tagalog, muling pagtitiyak. So, tiyak tayo na may himala. Amen. Pero, tinitiyak ng Panginoon, muling tinitiyak niya na ito ay totoo, nangyayari, and personally, gagawin niya ito sa buhay mo ngayong araw na ito. Amen? So, sinasabi ni Lord, praise the Lord, palapakan natin ang ating Panginoon. Kapatid, tinitiyak ni Lord na yung isip mo ay na kay Lord pa rin. Kasi sa dami na po ng mga problema natin ngayon. Amen? Kanina, kausap ko nga si Lindon. Lindon ba or Lindo? And personally, I commit myself to pray for this person. Maging doon sa kapatid niya na si Ian na nasa China. And nakikita ko nga yung kanyang burden. And I commit myself to pray for these two. Okay? So tinitiyak ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na hindi nawawala yung isip natin, hindi nawawala yung ating paniniwala sa Kanya. Okay? And thirdly, the result of the miracle. Unang-una, puntaan po natin the reason for the miracle. And the first is yung request po ni Mary. So ang sabi doon, when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. So, doon sa senaryo na yon, mga kapatid, makikita natin na naubos yung alak. Kaya sinabi nung ina ni Jesus sa kanya, anak, wala na silang alak. And apparently, mga kapatid, sa mga kasalan talaga, may times na hindi mo talaga i-estima. Or there are times mararanasan mo ma-underestimate mo dahil during that time, hindi mo rin alam kung ilan talaga yung mga taong pupunta. Okay? So makikita po natin yung dilemma sa story na ito na they try to estimate how many people. Pero ang nangyari po, they ran out of wine. Naubos yung alak. And that is a big problem, mga kapatid. Nung panahon ng ating Panginoon, pakinggan po natin, running out of wine at a wedding celebration was considered a major social embarrassment or offense. Ang maubusan ka ng alak, Ate Mecca, ay isang malaking kahihiyan ng mga panahon na yon. And this is a definitely no. Dahil yung host talagang magiging tampulan siya ng maaring kung wala pang bullying noon, no? Nauso na lang ngayon yung bully na yan. Pero again, it's a big embarrassment. So anong nangyari po? Mary takes the problem. Okay? In-inform niya si Jesus. At sinabi nga niya na, anak, wala na silang alak. Kumbaga sinabi ni Mary, in-inform niya si Jesus na para bang he might do something. Ano ba magagawa mo? Anak, wala na silang alak. Meron nga pong may story or may suggestion po na itong si Mary, nung nilapitan po niya si Jesus, she is hinting na si Jesus at yung mga disciples ay umalis na. Kasi nga, kahiyahiya nga naman. Pero hindi po ganon ang story. So, the request of Mary
At makikita naman po natin na si Mary is very careful not to tell to Jesus kung ano yung gagawin niya. So maingat na maingat si Mary. Pangalawa, the response of Jesus. Ang sabi ni Jesus, "Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come." Kumbaga sa Tagalog, ang sabi doon ni Jesus, "Ipaubayan na lang po ninyo sa akin, ginang, hindi pa ito ang aking tamang oras." At sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Sa ibang translation, mga kapatid, ang sabi doon, babae. Parang parang napaka-harsh ng dating, di ba? Ang sabi sa ibang translation, in Tagalog, ang sabi doon, babae, anong kinalaman ng malasakit mo sa akin? Well, sinasabi nga po dito, yung gamit ni Jesus na woman in addressing his mother is not a harsh, abrupt. In fact, it was a common term. Ginamit din po niya ito dun sa Samaritan woman, okay? Ginamit din niya ito doon sa babaeng nahuling nangangalunya. Ginamit po niya yung salitang babae. So there is no harshness, walang anumang kagaspangan o hindi magandang salita sa tinig ng ating Panginoon. Maybe it's a little bit hard, mga kapatid, pero makikita po natin dito, it was a common word. And then, sinabi ng ating Panginoon, "My hour is not yet come." So, yung respond ni Jesus dito, sinasabi niya na hindi pa ito yung aking panahon. Naiintindihan natin na si Jesus ay anak ni Mary. And dito sa senaryo na ito, ipinapakilala ni Mary na he established the parameter na this time na hindi kailangang pangunahan ni Mary si Jesus. Dahil hindi pa ito yung takdang panahon. At naniniwala po tayo, mga kapatid, na sinasabi rito na si Jesus, hello, are you listening? Sinasabi po dito na ang ating Panginoon is always bound to His Father's will on heaven. Alam ni Jesus kung ano ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. At sinasabi nga po dito na sa pagkakataon na ito, na alam niya kung ano yung kanyang mga susunod na gagawin. At alam nyo, mga kapatid, let me insert this, no? Sa mga kapatid po natin, mga Catholics or even non-Catholics, they even disagree, no? Hindi sila sumasang-ayon dito sa verse na ito. Kasi alam naman natin na itong mga kapatid natin na ito, mga Catholics, na they talagang nandun yung effort nila to support that Mary is an intercessor of Jesus. Di ba? Pero again, mga kapatid, sinasabi nga po dito na hindi po si Mary, hindi niya ginamit yung kanyang influence to Jesus, no, on Jesus, para gawin niya yung gustong mangyari ni Mary. So makikita natin dito, on verse 5, sinabi ni Mary, "Do whatever He tells you." Sinabi niya doon sa kanyang mga servant. And itong sinabi ni Mary na ito po yung na-record sa Bible na kung saan ay sinabi ni Mary doon sa kanyang mga servant na gawin ninyo
kung ano yung ipinagagawa sa inyo ni Jesus. So, the first is the reason for miracle. Pangalawa po, the reassurance of the miracle. Ang sabi sa verse 6, in Tagalog, ang sabi doon, may 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. So imagine yung isang banga ay pwedeng maglaman ng 20 to 30 gallons, no? Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ang tubig ang mga banga. At pinunungan nila mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. So makikita po natin dito, mga kapatid, na meron pong 6 na banga. So sa senaryo na ito, hindi po nag-wave, okay? Hindi po nag-wave ng kamay si Jesus over dun sa mga banga na yon, and then sinabi niya, gumawa siya ng tinatawag niya na para bang, ano ba tawag doon? Ng ritual, and then all of a sudden, yung tubig ay naging alak. So, hindi po siya nag-magic. Wala pong hocus-pocus, mga kapatid. He never even touched the water. So makikita natin, along the way, yung tubig, naging alak. Walang ginawa si Jesus, mga kapatid. And we do not even know for sure at what point, kung kailan ba naging alak yung tubig. Okay? So are you listening, mga kapatid? So makikita po natin dito na si Jesus, when we speak of miracles, mga kapatid, miracles are supernatural works of God. Pero para kay Jesus, ang miracle is a natural thing to do. Amen? Sa atin supernatural, pero sa kanya natural lang. Kasi kay Jesus, He can bypass, He can traverse, He can cross even the laws of nature. Di ba? Hindi niya ginamit yung nag-focus-focus siya, nag-ala Doctor Strange siya. O di ba? So along the way, nangyari yon, mga kapatid. So sinasabi po rito na tinitiyak ng Panginoon na walang ibang bagay na gagawin natin para magkaroon ng himala. Dahil ang gumagawa ng himala ay walang iba kundi sino? Si Lord. Amen. So tinitiyak po, sinasabi po rito, binibigyan po tayo ng assurance ni Lord na manggagaling sa Kanya ang himala because God is the God of miracle. Amen. There are 4 things, mga kapatid, we can learn from this miracle. Unang-una, the miracle assure us that Jesus is even concerned about the little things in life. Are you listening? Sinasabi sa atin dito, binibigyan tayo ng katiyakan ng Panginoon na siya po ay may malasakit kahit sa maliit na bagay. Alam niyo po, there is a saying na si Satan works in every details. Pero gusto nating pasinungalingan yon. God works. God is so concerned kahit sa maliliit na detalye ng buhay mo, Ate Juliet.
Huwag mong isipin lang na si Lord sumasagot lang sa malalaking bagay. Nakalimutan niyo na po ba kung ano ang sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6? Ano ang sabi doon? Bakit kayo nababalisa tungkol sa inyong pananamit? Hello, nakikinig po ba tayo? Ang sabi doon, isipin ninyo kung paanong tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho, ni gumagawa ng damit. Pero sila ay pinagmamalasakitan ng ating Panginoon. And after noon, we get the rebuke. Kay liit ng inyong pananampalataya. Tinitiyak ni Lord sa atin ngayong umagang ito. Kapatid, ano ba yung maliliit na wino-worry mo ngayon? Now, the Lord wants you to see that He even assure you that yung mga maliliit na bagay, kitang-kita ni Lord yan sa buhay mo, kapatid. Huwag mo lang isipin yung kinakain mo. Kasi kung yung mga ibon, di ba lumilipad sila, ang sasaya nila, di ba? How much more ikaw pa na nilalang ng Panginoon? Hahayaan ba ni Lord na lumakad ka dyan, EJ? Nag-iisip ka, ano kayang kakainin ko ngayon? Ano kaya ang, naku, wala na akong budget. Di ba? How little is your faith, anak? Di ba? Alam nyo mga kapatid, sa totoo lang, I started my full-time service kay Lord. Hindi ko tinapos yung college schooling ko. I jumped into full-time. Marami nangihinayang. Sabi nila, "Oh, bakit? Ang ganda pa naman ng ambisyon mo, ang ganda pa naman ng course na pinili mo." Kasi I take up political science at yung goal ko talaga, pagkatapos nito, gusto ko maging abogado. Ang dami nang inayang nung nagkita kami ng mga kaklase ko, yung iba engineer na, yung iba accountant, yung iba abogado. Nung hinarap nila ako, sabi nila, "Pastor po ako." Ha? Nung malaman nila na ako ay pastor, yung iba ay nalungkot, yung iba naman ay naging masaya. Kasi marami sa kanilang nakakilala sa Panginoon at alam nila na ang pagiging pastor is the highest vocation in life. Mga kapatid, from the time I jump into full-time until now, there are times nagwo-worry din po tayo. Pero nararamdaman ko na hindi nagpapabaya si Lord. Pinupuno ni Lord. Amen? Pinupuno ng Panginoon lahat ng pangangailangan natin. So why worry when you can pray? Sabihin mo nga sa katabi mo, why worry when you can pray? Pangalawa po, the miracle assure us that when God takes something that is ordinary, He makes it into something wonderful. So ginawa ni Lord, He changed the water into wine. So makikita po natin that God is able. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Ginamit ni Lord yung ordinary circumstance and He turned it into something wonderful. Nakakahiyang maubusan ng alak, pero at that time, sinave po niya yung couple para hindi lang malagay sa kahiyan. And then, the party goes on. Okay? Nagtuloy-tuloy yung kanilang pagsasaya ng mga panahon na yon. Now, I want you to see, mga kapatid, na sa pagkakataon na ito, na si Lord, ginagamit niya yung
Yung ordinaryong bagay. And I want you to see yourself. Kapatid, wag mong tingnan yung sarili mo na ikaw ay isang ordinaryong tao lang. Amen? Ikaw ay ano? Ano ka? Hindi mo alam? Ikaw ay anak ng Diyos. Huwag mong tingnan lang yung sarili mo na tao lang ako, nagkakamali, bumabagsak, nagkakasala. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen. At ang pagiging anak ng Diyos ay hindi lang isang ordinaryong tao. Amen. Now, tingnan ninyo ang sabi rito, noong mga panahon na yon, ginamit niya si Peter, si James, si John, si Andrew, si Philip, si Nathaniel. And then, ano nangyari? Itong mga taong ito, they turned the world upside down. Hello? Are you listening? Pag nakita ka nila sa lugar mo, Kuya Boyet, naglalakad sila. People will marvel. Makikita nila na itong taong ito, na dating magulo ang buhay, nakita nila yung yaman ng Diyos sa taong ito. Nakita nila na hindi pinabayaan ng Diyos ang taong ito. Makikita nila yung living testimony ng Diyos that God's abundance ay nasa atin. Maglalakad ka, makikilala ka na hindi ka lang isang taong naghihirap sa buhay. Marami kang problema. No. Hindi mahirap yung Diyos na tinanggap mo. Hindi siya pulubi. Amen? Hindi kanya tinipid. Mayaman si Ama. Mayaman si Lord. Araw-araw, binubusog ka niya. Sabihin mo sa katabi mo, binubusog ka niya araw-araw. Kitang-kita naman ba busog na busog? So God is in the business of taking ordinary man, ordinary thing into ordinary people. Amen? God is still in the business, mga kapatid, na binabago niya tayo from glory to glory. Kuya Raul, hindi ka na mahina ngayon. Hindi ka mahirap. Amen? Binago ka ng Panginoon. Binigyan ka niya ng bagong buhay. If any man is in Christ, is now a new creature. The old has gone and the new has come. Pangatlo, the miracle assure us that with God, the best comes last. Amen? Wala po ba kayo napansin, mga kapatid? Matatapos na po tayo. Gusto ko lang pong imarites ang dyablo. Kailangan pa ba yun? Okay, gusto ko lang imarites ang dyablo ngayon. The devil never shows you where he is taking you. Amen? He only shows you the next enticing steps. Sabi nga po, ganito yan. Okay? Kapag natikman mo, gawin mo ulit. At kapag nagawa mo, ulitin mo ng doble. At kapag nasiyahan ka, ulit-ulitin mo. Nagsimula sa patikim-tikim. Amen. Pinilit mong gustuhin. Bisyo'y nagsimulang lumalim. Kaya ngayon, ang hirap tanggalin, kabilin-bilinan ni Lola. Huwag uminom. Pero no joke, hindi lang si Lola nagbibilin sa'yo. Binibilinan ka ni Lord. Huwag mo nang gawin. Huwag mo nang ulitin.
Huwag mong tingnan, masarap yan. Kasi the best comes last. Amen? Sorry, napakanta po tayo. And lastly, mamaya na lang, okay? Simula. The miracle assures us that God's provision is always abundance. Mga kapatid, yung tapayan, yung lalagyan, naging alak, mga kapatid, at sinasabi rito na binibigyan tayo ng katiyakan ng Panginoon na yung kanyang provision hindi nagkukulang. Hindi mo pwede sabihin, wala po itong aftertaste na ganito, mga kapatid. Lord, bakit parang kulang? Lord, yung sweldo ko, bakit ganon? Parang dumaan lang sa kamay ko. At wala na akong mahawakan, wala na akong magamit. Kapatid, there's no such a thing na kinulang ka ni Lord. Amen? Laging may nakalaan para sa iyo. Huwag mong tingnan na yung provision ni Lord nasa pera lang. Meron pang masigit, meron pang mas magandang ibinibigay si Lord sa iyo. The provision is always abundant. And then, the result of the miracle. Tingnan ninyo, mga kapatid, at the end. Anong sabi doon? Verse 9 to 11. Basahin na. Okay. Ang sabi doon, 10, and he said to him, every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk, then the inferior, you have kept the good wine until now. This beginning of signs Jesus did in Cana of Galilee and manifested His glory, and His disciples believed in Him. So ano po yung naging bunga, mga kapatid? Mga kapatid, unang-una, they honored Jesus by obeying Him. Amen? Naranasan po nila yung working miracle ng ating Panginoon. Amen? And then, the result is, they believe in Him. Balikan po natin yung ating topic, that you may believe. Amen? Okay, tapos na po tayo. Conclusion. We respond to the sign. Sino ritong naramdaman niya, nakikita niya sa kanyang buhay na may himalang ginagawa si Lord? Amen? We respond. Hello? Are you listening? Before I end, gusto kong ilabas yung laman ng aking puso at gusto kong sabihin sa inyo that miracles are not demonstrated for us to entertain. Wow, ang galing ni Lord. No. We respond. We respond to draw our attention to who Jesus is and what His purpose is. To look away from the miracle as quickly as possible and look toward to Jesus. And to look toward Him with eyes of faith, of belief, of wonder, of trust, knowing by looking at Him, we are also looking at God Himself. Amen? Mga kapatid, sinasabi nga nila na yung miracle, that is not the thing. Hindi ito. Sinasabi sa atin dito, as quickly as possible, sino yung gumawa ng miracle? Amen? Ang Diyos. Ang Diyos natin ay Diyos ng himala. Believe on Him, trust Him, and know Him more deeply. Palapakan natin ang ating Panginoon.
Tayo po lahat tayo muko, manalangin. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Today, Lord, we respond. Lord, binibigay namin sa iyo yung aming attention. Binibigay namin sa iyo yung aming paniniwala, yung aming pagtitiwala.